kahit malayo po ako, ina-update ko po sila lagi, kahit sila Idol, ina-update ko po sila lagi na sabi ko, na-double lock na ba yung mga pinto? Sabi ko kasi sa panahon kasi ngayon, hindi natin masabi yung mga tao ngayon. Kasi syempre, kahit sabihin mo nandito tayo sa subdivision, meron pa rin paluko-luko na tao. Yes. Kaya minsan sinasabi ko, bago kayo gumawa ng mga ah, gawain, katulad sa amin, kasi pag sa barko ka lagi, safety first lagi ang ang gagawin mo. Kaya ina-apply, opo. Kaya ngayon, ina-apply ko yun sa pamilya ko. Sabi ko, bago kayo gumawa ng isang bagay, safety first, alalahanin niyo palagi na safety first palagi. Kasi, ang disgrasya po kasi hindi na po na yan may babalik. Kaya sabi ko, bago nyo isipin nyo muna Tama. kung safe ba yan o hindi. Kasi Okay. kung, katulad po yan kasi bago mo gagawin yung isang bagay, meron siyang barrier na may weak signal yan siya, na pwede mo siyang harangin Tama. para hindi na siya lumusot. Mm. Hindi na siya lumusot. Ganun po kasi ang tatay, nandun yung always to protect ang kanyang pamilya. Provide security. Protective. Tama yun. Sa usapang security, may kasama tayo dito, security talaga. So, ikaw kuya, nagbabantay ka sa isang company. So, sinisecured mo as your profession nga, security ka. So, sa pamilya naman, pag wala ka sa bahay ninyo, wala yung presence mo sa bahay ninyo, paano mo sinisecured yung iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong pamilya, ang iyong tahanan? Pagdating sa nasa trabaho ka as a security, paano mo naman sinisecured yung naiwanan mo? So, paano yung process nun kaya, kuya? Sa mga lalo sa mga gadget, isang pinapaalala ko sa kanila na yung mga nasaksak na masaksakan, yung mga gasol, yun na lang at saka Nice. yung lagi yung pinto lagi. Pastor Carl, kayo po, tungkol po sa security. So, kayo po, umiikot po kayo gabi-gabi, alas 10, nakikita ko po kayo. Umiikot kayo para ma-secured naman po yung buong community ng Lumina, Phase 2. So, pag iniiwanan nyo po yung pamilya ninyo, paano nyo naman sinisecure yung inyong tahanan habang umiikot kayo na nagro-ronda as a HOA officer dito po sa ating community? Bago ako lumabas ng bahay, minimake sure ko muna naka-lock yung pinto, naka-double lock. And paglabas ko naman, si Ces, yung asawa ko po, lagi niyang, bukod sa double lock, sinasabit niya pa yung ginawa kong isang sabitan doon na na nakakawit sa pinto para parang tatlo na yung lock niya. Then, syempre, pag dumadaan po kami, every daan namin, bawat street, chinecheck ko yung pinto namin, kung ilaw, kung nakabukas, kung sino yung mga dumadaan, para at least aware ako and yung secured ako na bago ko unahin yung na masecure muna yung community. Inuuna kong masecure Ang iyong pamilya. yung house namin, yung Tama. family ko. So last, and dito na po tayo sa huli, sa develop dialogue. Ito po yung points po ito. Develop dialogues, take time to give room to conversation with your children. So nakakapagbigay po ba tayo ng magandang conversation sa ating mga anak na kinukumusta nyo po ba sila? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong laro sa labas? May mga panahon po ba na ginawa o ginagawa pa natin to as a father na tinatanong natin yung anak natin na nagbibigay tayo ng magandang conversation. Kasi hindi lang naman po basta-basta na tatanungin mo lang, dapat magandang conversation talaga. So paano po? Kayo po, Pastor, paano niyo po, ayun, nagtatrabaho na po si Joanna. So paano niyo po nagkakaroon kayo ng good conversation ng iyong anak pagdating po sa trabaho niya? Ang pinaka-ideal time namin para mag-usap talaga bilang pamilya is during dinner time sa hapon sa pagkainan. Mahalaga kasi yun, sabay-sabay kayong kakain and then yun na yung time namin mag-asawa para kumustahin yung mga bata. O kumusta na yung pag-aaral mo? Ano nangyari sa maghapon? Kumusta yung ganito? Kumusta yung ganon? At that conversation sa table ay doon nila na-express yung gusto nilang sabihin, kung ano yung kung may problema ang kinakaharap, or at the same time yung payo ng salita ng Diyos, yung advice Yes. na maibibigay natin, doon natin yon maibibigay sa kanila as tatay, father sa ating mga anak.
Kaya para po sa akin yun yung best time po para sa akin para magkaroon talaga ng yung meaningful conversation para uh, malaman yung sitwasyon which is mahalaga Mm-mm. para sa kanila at para sa amin. Yes. Doon din kami nagkakaroon talaga ng quality time. Quality time. Amen. Kasi doon sa pagkain na i-express natin na habang kumakain na nakakapaglabas sila ng yung saloobin nila, yung nasasabi nila. Nagiging open kasi yung mga bata kapag may klase ng conversation sa loob ng tahanan. Yun, importante yun. Sa akin naman po kasi Maliliit pa. sa akin naman po kasi maliliit pa. Sa akin naman kahit nasa on-board po ako, ah tinatanong ko pa rin po yung anak ko. Kinakamusta ko pa rin siya. Sabi ko, kamusta ba yung mo, yung school mo? Kasi nursery pa naman eh. Pero ayos naman kasi sumasagot naman siya ng minsan tahimik, minsan sumasagot. Alam mo naman, bata. Pero pag nung nandito na ako, nung nakauwi na ako, tinatanong ko siya, maayos naman daw yung kalagayan ng sa Yun lang, yung quality time lang talagang maganda yung sa pagkain. Minsan, yun, kasi maliliit pa yung mga anak ko, minsan sa pagtulog, medyo may konting harot. O may konting harot muna kasi syempre pag lumaki na kasi sila, hindi mo na magagawa yan eh. Kasi katulad sa akin, puro babae. Syempre pag laki nila, medyo separate na yan sila. Ngayon kasi maliliit pa, yun parang ginagawa naming quality time bago matulog. May medyong harot, may harot. Ganun lang yun. Sa akin naman po, every time na hinahatid ko si Given or sinusundo galing school, pag paghatid galing school, yan, lagi ko siyang sinasabihan na behave, na laging ina-advise sa kanya ng mami niya na behave ka sa school, wag makulit, laging makikinig sa teacher. Tapos pag uwi, pag sinusundo ko siya, ang lagi kong tanong sa kanya, how's your school? How's your study? Sinasagot siya, good, good po. Tapos pag may exam, tinatanong ko siya na how's your exam? Kung nasagutan niya ba lahat ng questionnaire. Tapos tinatanong ko po siya kung is it easy or hard? Sinasabi niya, easy po dada. Tapos yun po, yung the way ko siya na pag sinusundo sa school, lagi ko siyang kinakamusta po na kamusta yung pag-aaral niya. And then, si Heaven naman, pag after namin kumain sa gabi, yan, pag nakaandun ako sa bahay, bago ako mag-roving sa gabi, lagi siyang, lagi siyang nakikipaglaro sa akin, siya ang dalawa ni kuya niya. And si Sas naman, nagkakaroon kami ng time, madalas wala eh, honestly. Pero pag nagkakaroon kami ng time, after kumain sa gabi, tapos, yan, bago ako lumabas. And minsan, pag umuwi ako ng 12:30, alauna, madaling araw, 12:30, doon kami nagbabanding and doon kami nag-share ng Word of God. Pagtulog na yung mga bata, doon kami nakakapagkamustahan na kung ano yung mga nangyari sa kung ano yung mga sales doon sa isa naming part-time na mga trabaho. Yun. So, yun po. Okay, kayo po, last, si Kuya Ino. Quality time, may quality time ka pa po ba? Sa kasi 12 hours, sobrang tagal no? Jollibee time. Ano pong quality time nyo? Paano nyo po binibigay yung quality time? Quality time sa mga bata sa kasi malalaki na kasi sila. Sa bahay na lang pag sama kami yun na lang. Movie time na. So, yun. So sa ating pagtatapos po, bali, meron po tayong additional. As a father po tayo. Pero huwag po natin kakalimutan, syempre may father din po tayo sa taas. Yung time naman po natin sa kanya. So paano po sa sobrang busy po natin sa pamilya, sa trabaho, sa ating buhay, paano naman po natin binibigyan ng time yung ating ama na nasa langit. So tatanungin po natin is ang magbibigay po ng advice tungkol diyan si Pastor JV. So, paano po natin ibibigyan ng time yung ating ama na nasa langit naman? So tayong yung mga anak natin na nangangailangan pala ng oras na ini-spend natin sa kanila bilang mga tatay. So bilang mga anak naman ng ating amang nasa langit, naghanap din naman siya ng time sa atin. Ang ating ama na nasa langit, meron siyang maraming oras sa atin. So, naunawaan niya, naintindihan niya na tayo ay mga
tatay na marami tayong pinagkakaabalahan at dahil sa ating pangangailangan para sa ating mga anak. Pero sinabi naman ng ating Diyos, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, na kung tayong mga tao dito sa mga ama na dito sa langit ay nagbibigay ng mabubuting regalo sa ating mga anak, how much more yung ating ama na nasa langit. Na Amen, ibigay yung ating, pati ang banal na espiritu ay ibinigay sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. So siya man din naghahanap din ng time sa atin na magkaroon tayo talaga ng oras para naman sa ating ano siya relationship siya para ma-improve yung relationship natin sa ating mga anak dito sa lupa. Kailangan maayos din naman yung ating relasyon bilang anak ng Diyos dito sa lupa sa ating Ama na nasa langit. Our Amen, Heavenly amen. Father. Na naglulong din siya ng time natin. Ang problema talaga natin yung time. But if we can give our time, our precious time, doon sa nagbigay sa atin ng lahat-lahat sa atin, ay siguro our Father in heaven will be so grateful para lalo tayong i-bless. Amen. Yung pangangailangan ng pamilya natin, pangangailangan ng ating mga anak, yung mga inahanap nating provision para sa ating mga anak, actually it is available na. Kasi sinabi naman yan sa Matthew 6:33 that seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things automatically added sa ating mga buhay. Yung need ng anak natin, yung need ng pamilya natin, yung need natin sa araw-araw. And our Father in heaven definitely will provide it all para po sa atin. So, very challenging yung maging tatay para sa atin, para sa ating mga anak. But if we learn, kapag natutunan po natin talaga na yung iayos yung oras po natin, una sa Diyos, pangalawa sa ating pamilya. Sa ating pamilya. Una sa Diyos, pangalawa sa pamilya. Amen. Pangatlo, ang ating mga trabaho. Amen, pinagkakaabalahan. Kapag naayos po natin yan, everything will go smoothly sa relationship, sa loob at labas ng ating tahanan, lalo na sa loob ng tahanan. God first, then family second. Hindi pwedeng maging God first tapos yung ating kailangan ko magtrabaho Pero tandaan natin, yung mga bata natin, mga anak natin, naghahanap sila ng time sa atin. Yes, yes. So, pangalawa talaga. That is God's design. Una ang Diyos, pangalawa pamilya, pangatlo ministry or yung Trabaho. ministry, it includes your work as a seaman, as a security guard, as a pastor, as a HOA. Yan yung mga ministry natin. Yan ay kaloob ng Diyos. Yes, natin. yes. So, una ang Diyos, pangalawa ang pamilya. Amen. Huwag nating baliktarin. Huwag nating unahin ang trabaho, tapos ang pamilya, tapos uli ang Diyos. It will not work. Unahin ang Diyos, pangalawa, pamilya, at ang pangatlo. Amen, amen. So, very nice conversation. Nice conversation. Yes po. So, Pastor, Kuya Jason, yes po. So, yun po yung ating episode ngayon, episode 1 for Men's Ministry sa ating bagong series na A Cup of Advice. So, kasama po natin ang ating mga pastor, ang ating mga kabrader. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa next episode dito sa A Cup of Advice.